Daig ng maagap ang masipag, nire-renew na po ng mga OFW sa Qatar ang kanilang mga pasaporte na kulay green at maroon bago mag-deadline sa October 31, 2015 para syempre iwas aberya. May balitang Middle East, si Delphine Montenegro. Kung ikaw ay may pasaporteng kulay green at maroon hanggang ngayon, kailangan mo nang mag-renew dahil nakatakda na itong i-phase out sa November 2015. Ayon sa DFA, simula November 2015, ang mga pasaporteng dark maroon na may microchips na logo sa ibaba ng cover page nito ang kikilalaning pasaporte ng mga Pilipino saan mang bansa sa buong mundo. Ang paggamit natin ng e-passport ay alinsunod sa pamantayan ng International Civil Aviation Organization. Ang ibig sabihin, ang paggamit ng e-passport, mapapadali niya ang pagpasok at paglabas ng mga pasahero sa lahat ng mga paliparang padaigdig. Nilinaw ni Bautista ang tungkol sa mga lumang passport na hindi pa naman expired. Yung ubos lang natin, yung pinalabas noong 2010 na mag-expire ngayong 2015. Paalala ni Bautista, tiyakin na ma-renew ang passport 6 na buwan bago mag-expire para tanggapin ng lahat ng airport immigration. Kaya nang mabalitaan ni Jordan Mendoza ang anunsyong ito, kagad siyang nagpa-renew kahit August 2014 pa ang expiration ng kanyang machine-readable passport. Para walang hassle kasi at least sa work yun, time for renewal. Si Jay Tindogan, kahit wala pang planong magbakasyon sa Pilipinas, ay nag-apply na agad ng e-passport. Mag-expire siya ngayong March 2. So, nirenew ko na siya nung January. Nirenew ko kasi yung advice kasi pag dito tayo, kailangan yung pag-renew natin is advance para hindi tayo magka-problema. Sa pag-renew ng passport, tandaan na ipapotocopy agad ang unang pahina na may picture at impormasyon na nasa passport. Magpunta ng personal sa embahada. Dalhin ang original passport. Tiyaking maayos ang pananamit at may collar ang pang-itaas. Mag-fill up ng e-passport application form o kaya ibisitahin ang website ng embahada sa www.philembassy-qatar.org at i-download ang form at fill upan. Magpunta sa processing section para ma-verify kung tama ang impormasyong isinulat. Magbayad sa cashier ng 240 reals para sa processing fee. Panghuli, magpunta sa biometrics para sa signature at magpakuha ng litrato. Maglaan ng 1 hanggang 2 oras para sa prosesong ito. Maghintay ng 30 hanggang 45 araw o text galing sa embahada para makuha ang bagong e-passport. Sa mga may problema naman o emergency case na kailangan talagang mag-travel, nagbibigay din ang embahada ng konsiderasyon para mabigyan ng extension ang validity ng passport. Nagbabalita sa Middle East, Delphine Montenegro, Doha, Qatar.